makulay, masaya, magarbo. Ganito ang sumalubong sa amin dito sa Sitio Kapihan ng Socorro, Surigao del Norte, kung saan may isang organisasyon na pinaghihinalaang isang kulto na sinasabing naging pugad ng pang-aabuso sa mga bata sa pilitang pagpapakasal at kidnapping. Malayo sa kabiasnan ang bayan ng Socorro. Hindi maayos ang daan patungo rito at mahirap makarating kung wala kang sariling sasakyan. Itinatag ang Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI noong 1980 sa paglalayong isulong ang konsepto ng bayanihan. Pero ayon sa mga testimonya ng mga tumiwalag sa umano'y kulto, nagbago ang pagpapatakbo rito simula 2017 nang itinalagang leader ang nooy teenager pa lamang na si J. Renz Kilario. Senyor Aguila ang tawag ng mga miyembro kay Kilario na pinaniniwalaan nilang reincarnation ng Santo Niño. Iniimbestigahan ngayon ng Senado ang SBSI dahil sa mga ulat ng pang-aabuso ng organisasyon at umano'y pagiging kulto nito. Nitong Sabado, October 14, binisita ni Public Order Committee Chairman Senator Ronald Bato de la Rosa ang lugar para makita at makausap ang higit sa 3,000 miyembro ng SBSI. Higit isang oras nakipagpulong si De La Rosa sa mga batang sinasabing child bride at biktima ng forced marriage. Hindi kumbensido si De La Rosa sa kanyang natunghayan. Parang prepared sila to answer the questions. They're all very much prepared. At lumalabas na ready sila to answer the questions. Yun nga. Do you think rehearsed? Paanong rehearsed, sir? Para pare-pareho? Parang lumalabas na all their answers are going towards defending the Senyor Aguila na hindi talaga nagsusulimnize ng marriage, you know. So, iniwasan talaga nila na maipit yung kanilang leader. Nakapulong din ni De La Rosa ang iba pang miyembro ng organisasyon. Ang mga anak ba ninyo ng mga minor de edad pwede mag-asawa? Hindi. O bakit meron ako na-interview kanina ng mga nag-asawa na minor de edad pa? Kapansin-pansin ang malakorong pagtugon ng mga miyembro sa kanyang mga tanong. Todo depensa ang mga taga-Socorro sa kanilang grupo at sa kanilang Senyor Aguila na sabi nila ay isang mabuting tao at leader. Isipin nyo naman, kami dito sa Kapihan, the only place, zero drugs in the whole Philippines. Zero! Walang kaso ng COVID-19! Walang bisyoso! Walang lahat! We just wanna live a simple life. Pero anong ginagawa nila? Ang mga taong gusto manirahan ng simple, yun pang inaapi. Bad yung image namin, kaya lang para sa amin, hindi yun ang mga tao. Kasi yung mga tao dito ay mga mabubuti. Kaso lang kaya wala na kaming masabi kung ano man. Kaya inibintahan ko na lang yung mga tao na pumunta dito para sila na yung magsasabi sa amin. Pero hindi ganito ang kwento ng mga dating miyembro. Noong September 18, inilahad ni Senator Risa Ontiveros sa publiko ang mga testimonya ng child marriage, forced labor, sexual abuse at ang malakultong gawin ng mga miyembro, lalo na si Kilario. This is a harrowing story of rape, sexual violence, child abuse, forced marriage, perpetrated on minors by a cult in the municipality of Socorro, Surigao del Norte. Kasalukuyang nakakulong sa Senado si Kilario matapos hatulan ng contempt ng mga senador dahil sa hindi pakikipag-ugnayan sa kanila. Samantala, dito sa poder ng Socorro Bayanihan Services, malaparaiso ang eksenang nadagnananin. Bukod sa likas na kagandahan ng lugar, wari perpekto rin ang pamumuhay at pagkakaisa ng mga taga rito. Kung kaya't diskumpiyado si De La Rosa. Sa aming pagbisita sa Sitio Kapihan, tila may isang mensaheng nais ipabatid ang mga residente. Ayun ay ang ipakita na sila ay namumuhay ng masaya at mapayapa. Pero sabi nga ni De La Rosa, rehearse daw ang kanilang mga sagot sa kanyang mga tanong. Bonds Magsambol Rappler,
Surigao del Norte.